Assalamualaikum! Welcome to Day with Zainab. Magandang araw mula dito sa Pakistan. Every Friday ay half day lamang ang mga bata sa school, kaya pagkarating ay nagpalit sila kaagad ng damit. Pupuntahan namin si Habi na umattend ng Friday prayer. Hindi nga nakasama ngayon sina Kuya at Bunso. Dahil late na rin silang nasundo sa school ng service nila at may traffic din. Si Habi at si Papa Johnny ay palaging maagang nagbabiyahe papuntang mosque para umattend ng Friday prayer. Iniiwasan nila ang matinding traffic. Pagkasundo kay Habi ay pupunta na kami kina na Jeff Baji, kami lang ng mga bata, dahil may aasikasuhin pa si Habi kasama si Ayasbay. Dapat nga tutuloy na kami kina Mama Johnny. Pero ilang linggo na rin kasi akong hindi nakakabisita kina na Jeff Baji, kaya sabi ko na daan na muna kami sa bahay nila at doon na lang kami maghihintay ng mga bata hanggang sa matapos si Habi. Dahil biglaan at hindi naman kami nagsabi na pupunta ay medyo natagalan din kami sa labas ng gate nila. Wala yatang tao at nakailang tawag na nga kami pero walang sumasagot sa telepono at sa mga katok namin. Sira din kasi ang kanilang doorbell. Pati tahol ng aso ay wala kaming naririnig. Maya-maya ay napagbuksan din kami. Natutulog pala sina Haram at Hatem. Pero si Baji ay gising at ka-video call niya ang kanyang mga anak sa Dubai. Naku, nakakahiya naman at nakaistorbo pa kami. Pero si Baji ay tuwang-tuwa pagkakita sa akin. Ang dami nga naming napag-usapan. Ang ibig sabihin pala ng Baji ay elder sister o tawag sa mga may edad na. Kaedad ko nga lang ang panganay na anak niya. Pero ayoko naman siyang tawaging auntie kaya much better if Baji na lamang. Tuwing papasyal nga kami sa bahay nila ay palagi siya nagpapahanda ng pagkain. Kahit sabihin kong wag na at mga busog pa naman kami. Pero mapilit din yan si Baji. Isa pa ay hindi pa rin pala nagla-lunch ngayon ang mga anak niya dahil pagkagaling daw ng eskwela ay natulog agad sila. Pagkalipas ng ilang oras ay nagpaalam na rin kami dahil dumating na si Habi na sundo namin. Doon naman kami ngayon magdi-dinner kina Mama Johnny. Ayan nga at may pa-take away pa sa akin sina Jeff Baji. May tumawag na kaibigan si Habi habang nasa daan kami at nasa hospital nga daw siya kasama ang pamangkin niya. Galing pa sila ng Kashmir. Kaya naman dumaan na rin muna kami sa hospital para makumusta sila ni Habi. Nagpaiwan na lamang ako sa loob ng sasakyan. Alam niyo bang bukod sa mga schools and universities, ay sikat din ang aming city na Abbottabad dahil sa mga hospitals. Pinupuntahan ito ng mga karatig na syudad para dito magpagamot. Ito din ay isa pa sa mga nagustuhan ko dahil nga nasa mismong city ang family house ni Habi kaya accessible din sa lahat. Ilang minuto din ako naghintay na makabalik si Habi at mga bata. Pagkarating nga namin sa bahay ng mga binan ko ay sinalubong kami kaagad ni Mama Johnny. Ganito kami magbatian palagi. Akala mo matagal kaming hindi nagkikita. Halos araw-araw naman kami napunta sa kanila. Pagkatapos magbigay ng salam sa mga binan ko ay umakyat na muna kami sa taas para kumustahin ang babi ko. Nagluluto din daw siya ng ulam. Katulad na nakasanayan ay unang bubungad sa akin ang aming mga pamangkin. Si Hobe Eli at si Shihensha Hosen. Natuwang-tuwa palagi kapag nadating kami. Sina Kuya at Bunso ay diretso sa kwarto kasama ni Misam at Nadi Ali. Kung hindi TV, computer, ay mobile nga ang kaagad na pinagkakaabalahan nila. Sabi ko nga bitiwan na ang mobile at maglaro na lamang. Kagigising lang pala ni Misam, kaya naman ang bilis niyang tumangkad dahil panay ang tulog. Sabi ko nga kay Kuya na gayahin din niya. Pero kasi si Kuya pag natulog ng tanghali ay napakahirap na niyang antukin sa gabi. Hindi katulad ni Bunso na napakabilis lang dalawin ng antok. Kapag tinabihan at niyakap ko na siya, ay ilang minuto lamang nakatulog na. Pareho sila ni Habi. Habang nagkukwentuhan ng mga binan ko at si Habi, ang hipag ko naman at si Bobby ko ay nasa kusina. Ako naman ay nandito sa labas at binabantayan ang mga bata. Baka kasi masobrahan na naman sila sa kalikutan. Madamay pang mga sasakyan. Sina Jeffy Zara nga ay biglang nawala. Hinahanap ko, yun pala andito sa washroom at naghuhugas ng kamay. Si Shihensha pa ang nagturo sa akin. Tinulungan ko na nga sa paghuhugas dahil kung hindi ay siguradong maglalaro pa siya ng tubig. Kita nyo naman ang aming Shihensha. Talagang nakasuot pa ng sombrero at terno pa ng damit niya. Parang hip-hop lang, ang cute-cute, mashallah. Ayan nga, nilapitan niya si Jeffy Zara na nagtatampo na naman dahil hindi na naman daw siya pinapansin ni Bunso. Napaka-sweet din ni Shihensha dahil siya palaging sumusuyo kay Jeffy Zara. Ayan, pinapasuot pa niya ang kanyang sombrero. Only Zainal Abudin? Should I call Zainal Abudin bye? Okay, call Zainal Abudin bye. Talagang si Zainal Abudin ang hanap. Gusto kasi niya na siya lamang ang kalaro ni Bunso. Nagtawag na nga si Mama Johnny na magdi-dinner na kami. Pagkatapos kumain ay nagkaroon pa ng banding ang lahat. Masaya din ang aking mga biyanan kapag ganito magkakasama kami at lalo na syempre ang mga mapipinsan. Majority nga talaga sa pamilya ni Habi ay mga lalaki. Kaya naman minsan ay hindi nakakasali sina Jeffy Zara sa mga laro nila. Tanging si Shihensha nga lamang pero madalas din silang magkapikunan. Dahil weekend na naman ay kasama naming uuwi sa bahay si Nadi Ali
at Hobby Ali. Doon sila matutulog. Nagpaiwan si Misam at Bobby ko at bukas naman daw sila pupunta. Bago nga umuwi, ayan at nagkalat pa ang mga magpipinsan. May wawalisin pa tuloy si Mama Johnny bukas. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!